Kuwang-kuwa po sa CCTV camera ang salpukan na naman ng dalawang motorsiklo sa Taguig at dun din po sa Taguig nakuna ng video ang aktwal na pagdanakaw ng dalawang minor de edad. Ang kanilang dinali, isang manok pang sabong. Si Emil Sumangil, naka-alerto 24, eksklusibo. Segundo lamang ang binilang mula nang umalis sa mga may-ari ng bahay. Lumutang na agad ang mga suspect sa area, saka pinasok ang eskinita patungo sa kanilang target. Naiwan ang isa sa mga suspect sa tabing kalsada, saka masusing minatyagan ang sitwasyon sa labasan. Lumipas ang higit 5 minuto, lumabas na ang mga suspect. Relax na relax, pasayaw-sayaw at nilisan ang lugar. Bit-bit ang panabong na manok na kanilang tinangay. Sa pamamagitan ng kuha na ito ng CCTV, nakilala ang mga suspect at mabilis na naaresto. Ang isa sa kanila na itatago natin sa pangalang Rica, 15 anyos lang. At large pa rin naman ang isa pa sa mga suspect na lumilitaw na isa ring menor de edad. Pasensya na lang po. Hindi na po mauulit. Na-recover din ang panabong na manok na tinangay ng mga suspect. Pati na ang sirang kandado na sinira ng mga suspect para mapasok nila ang manukan. Ayon kay Barangay Ligid Tipas Chairman Totong Manyosca, bumaba ng halos 50% ang crime rate mula nang ikabit ang mga CCTV camera sa crime-prone area sa kanilang lugar. Sa lahat po ng hold-upper, umanda na po kayo, tapos na po ang araw nyo. Hindi lamang peace and order situation ang kanila raw namomonitor, pati ang lagay ng lasangan kanilang nababantayan, kabilang na ang mga disgrasyang gaya nito. Kuhang-kuha ng CCTV ang salpukan na ito ng dalawang motorsiklo na nangyari rin kaninang umaga. Sa inisyal na investigasyon, ang nakabanggaan ng biktima ang mananagot sa disgrasya dahil ang lansangan na kanyang pinasok one way. Isinugod na sa pagamutan ng biktima kung saan ngayon ito inoobserbahan. Emil Sumangil, naka-alerto 24. Palaban si Ombudsman Merceditas Gutierrez nang humarap siya sa Kamara kanina kaugnay sa issue ng plea bargaining agreement sa kaso ni retired Major General Carlos Garcia. Nanindigan si Gutierrez na tama ang pagpasok nila sa kasunduan. Bagay na tahasan namang tinutulan ni dating Ombudsman Simeon Marcelo. Nakatutok si Sherry Ann Torres. That we do not have enough evidence, weak evidence, to convict Major Garcia. Because I believe the prosecutors who recommended the entry into a plea bargaining agreement, and I stand by what they have recommended, and I stand by the decision I made in approving the plea bargaining agreement. Naging matigas si Ombudsman Merceditas Gutierrez sa kanyang pagharap sa House Committee on Justice kaugnay sa plea bargain agreement sa nasibak na si dating Major General Carlos Garcia. Di raw talaga sapat ang ebidensya para maidiin si Garcia sa kasong plunder o pandarambong kahit pa may testimonya si dating COA Auditor Heidi Mendoza, bagay na kinontra ni dating Ombudsman Simeon Marcelo. Mabigat daw ang pag-amin ng asawa ni General Garcia kung saan idinetalye nito kung paano nagkabanloon ng pera ang retiradong general. There was a synchronized withdrawal from their separate accounts, Your Honor, and I think that's a good indication of conspiracy. Inamin na eh. Umamin na. Ano pa ang kailangan mo? Pag nag-amin ka, there are two things where you don't have to introduce evidence. One, it's judicial notice. Second, there is admissions. Kinwestiyon din ni Marcelo ang di pagkonsulta ng Office of Special Prosecutors at Ombudsman sa AFP at publiko bago kinagat ang plea bargain agreement na inialok ng kampo ni Garcia. Si Committee on Justice Vice Chairman Rodolfo Fariñas, sinita rin si Gutierrez kung bakit hindi muna kinonsulta si Marcelo dito bago umaksyon. Lalo pat sila Marcelo at dating Senior State Prosecutor Dennis Villa Ignacio ang nagpasimula sa Garcia case. Sagot ni Gutierrez, Why would I consult the ombudsman who left the office? Why should I go back to the past? Past tense na mo yun. binalikan naman ni Gutierrez ang mga nagsasabing kumita raw sila sa plea bargain agreement. Wala pong ayusan dito at wala pong perahan dito. We can tell you and we swear to God na siguro kung may kumita dito, tamaan sana ng kidlat at mamatayan na ngayon din. Anybody can say that eh. Kung si General Garcia, sinasabi niya, kinita daw niya yan
inheritance daw, tsaka kinita niya yan eh. Biro mo naman yun, 300 million, paano mo naman ano yun? Si Mendoza na halos katapat ni Gutierrez na upuan, hindi naman nagpasindak. Pinanindigan niyang marami siya nakuhang ebidensya laban kay Garcia at matibay ang lahat ng ito. Napakarami ng findings. And as you see, ako po as a witness, dependent lang po ako. Paano po itatanong sa akin ng prosecutor? So, Pero mainit man ang pagdinig, di pa rin naiwasang mahaluan ng biroan sa gitna ng diskusyon. It pains me, ma'am, that I'm now asking questions here because even at, in law school, ikaw na yung crush ko noon nung nasa college pa tayo eh. Talagang... Since crush nyo ako, may I say something? May I say something before please, I ma'am, respond? and be honest, you're under oath. Okay. Bukas naman si Gutierrez sa pangangalap ng bagong ebidensyang maaaring magamit laban kay Garcia. Bumuo siya ng isang fact-finding team para pag-aralan ang isinuwalat ni dating AFP Budget Officer George Rabusa ng umano'y korupsyon sa militar kasama ang kanyang dating boss na si Garcia. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Nag-ala comedy bar ang bonggang presko ng pinakabagong romantic comedy show sa GMA na I Heart You Pare. Pero marami rin ang nalito kung sino nga ba ang totoong Regine Velasquez sa mga nag-perform sa entablado. Makichika kay Lars Santiago. Nagpatikim ng Mala Comedy Bar Production numbers ang ilan sa mga bumubuo ng pinakabagong primetime romantic comedy ng GMA, ang I Heart You Pare, sa idinaos na paglulunsad ng programa kagabi. Naroon siyempre ang mga bida ng show na sina Regine Velasquez at Dingdong Dantes. Marami ang hindi nakakilala kay Paulo Ballesteros sa kanyang drag queen costume sa unang production number. Ayon kay Paulo, hindi madali ang ginawa niyang pagkarir sa kanyang hitsura at sa kanilang production number. Pag nagre-rehearse nga sabi ko, pwede po bang hinay-hinay lang kasi hindi ko naman itong ginagawa itong gabi-gabi. Siyempre ako, hahabulin ko na lang yung mga, takatakong, ganun yun yung mahirap. Ang gay impersonators, hindi siyempre pwedeng mawala sa show. Nanguna sa mga ito si Ate Reg, ang impersonator ng Asia Songbird. Natutuwa ako, mas lalo na po sa lookalike ni Miss Regine. It's crazy. She's so cute. She's funny. Nakakatawa kasi nung pumunta dito si Ogie na pagkamalan niya ngayon, si Regine ba yan? So tawa kami ng tawa. At sino naman ang hindi hahanga sa isa pang number kung saan isang grupo ng gay performers ang nakipagsabayan kay Beyonce na nasa big screen sa Single Ladies. Ayon kay Dingdong, sample pa lang ang ipinakita sa launch. Nag-umpisa lahat yan nung StoryCon pa lang, doon pa lang performance level na yung mga nag-audition. Sa mga ipinakita ng mga eksena ng romantic comedy, aliw na aliw ang lahat at tuwang-tuwa sa mga karakter sa istoryang magsisimula ng mapanood sa Lunes ng gabi dito sa GMA. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Barbie Forteza paiitimin sa pagganap niya bilang Nita Negrita. Mamaya na yan. Susunod, bulkan sa Japan na 300 taon nang hindi sumasabog, biglang nag-alburoto. Tinatayang 200 milyong pisong halaga ng shabu na sabat mula sa 2 hinihinalang miyembro ng sindikato. At sulyapan ang mga kakaibang karera. Merong pang para sa mga ipis at merong kama. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Sa bansang Amerika, isang maliit na eroplano ang lumapag sa gitna ng highway. Napilitang mag-emergency landing ang maliit na eroplano sa highway sa New Jersey matapos ito magkaroon ng mechanical trouble. Wala namang nasawi sa insidente pero nagdulot ito ng pagsikip ng daloy ng trapiko.
Sa bansang Argentina naman, isang helicopter ang bumagsak sa dagat. Pagmamayari ito ng co-founder ng Microsoft na si Paul Allen, pero hindi siya nakasakay sa helicopter ng maganapang naturang aksidente. Sugatan ng co-pilot, patuloy ang investigasyon sa naturang aksidente. Bukod sa mga mamahaling sasakyan, target na rin daw ngayon ng mga carnapper ang mga taxi. Ang kanilang modus, pinapalitan ang pangalan ng taxi pati na ang plaka nito para hindi na raw matunton. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa itsura ng taxi na ito sa malayo, aakalaing walang nabago kahit ang pagkakaimprenta ng pangalan ng taxi. Pero pag nilapitan, kitang-kita na binago at tinapalan ang orihinal na pangalan. Ganito umano ang modus operandi ng dalawang sospek na nasa kote ng pulisya kahapon. Ang modus maghahanap ng nakaparadang taxi, kakarnapin at saka papalitan hindi lang ang pangalan ng taxi, kundi pati ang plate number at LTO sticker. Kahapon nahuli daw sa akto ng pulis si Ronaldo Mapanaw habang pinapalitan daw nito ang pangalan ng isang taxi na dinala sa kanyang talyer sa Payatas. Nakanap daw ang taxi malapit lang sa talyer ni Mapanaw. Nakumpiska sa talyer ang mga gamit gaya ng spray gun, compressor, soldering gun at iba pang gamit ng mga latero at pintor ng kotse. Nakuha rin ang mga peking LTO sticker at plaka. Pag pinalitan daw kasi ang pangalan at plaka ng taxi, mahihirapan ng matunton ng may-ari ang ninakaw sa kanya. Yan ang kanilang expertise eh. Pagkakarnap ng taxi, palitan agad ng markings, palitan ng plate number, improvised plate number, takbo na naman. Isang taxi pa ang nakita sa talyer ni Mapanaw. Sa isa pang operasyon ng PNP sa Batasan Hills kahapon, na-recover naman ang isa pang taxi na binago rin. Nasa kote naman si Steven Serrano na siyang nagmamaneho nito. Si Serrano ayaw magbigay ng pahayag pero si Mapanaw maring itinanggi na carnapper siya. Hindi raw niya alam na carnap ang mga sasakyang pinapagawa sa kanya. Baka mapasama yung ano ko baka pwede no comment na lang muna. Kabala, talagang pati anak ko naapektuhan sa ganun. Baka sasabihin niya yung pinapakain ko galing sa ganun. Paglabag sa Republic Act 6539 o Anti-Carnapping Law ang mga suspect pero pwede pa silang makalaya kung magbabayad ng bail na aabot sa 180,000 pesos. Pinaghahanap ng pulisya ang umano'y utak ng krimen na si Oliver Biong. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. 2005 nang itampok namin ang kwento ni Angelica Luzano at ang kanyang kakaibang kondisyon sa dugo na kung tawagin ay beta thalassemia. Makalipas ang 6 na taon, muling dumulog sa GMA Kapuso Foundation ang kanyang pamilya para humingi ng tulong. Ngunit sa pagkakataong ito, para naman sa nakababatang kapatid ni Angelica. Tahimik na namumuhay ang pamilya Luzano sa San Nicolas sa Pangasinan. Sariwa ang hangin at malinis ang kapaligiran. Larawan din sila ng pamilya na puno ng pagmamahalan. Subalit hindi ito sapat upang masolusyonan ang kanilang matagal ng pasanib. Ang panganay na si Angelica, 15 taon nang taglay ang isang namamanang sakit sa dugo. Madaling masira yung kulang dugo. So, bale, kailangan talaga nila magsalin as frequently as possible. Bali, lifetime po yun na requirement nila. Kada buwan, kailangan niyang masalinan ng dugo at uminom ng mga iniresetang gamot. Nawala na siya ng nakababatang kapatid dahil sa parehong karamdaman. Ang kinikita ng mga magulang mula sa pagsasaka, kulang para sa pagpapagamot at pagsasalin ng dugo. Natiyempo pa namang binagyo ang mga inaasahang pananim. Saan nila ngayon kukunin ang gagastusin para sa pagpapagamot ng bunsong si Brian? Meron na rin siyang beta thalassemia. Ang komuti ramili ko ma'am na aming ararig aming pagbumbanog ako nung ka mapa namin digan kung saksakit man mararig may makaturog mo ka ma'am ta kapapanunot mo pangalalaan di pagpapagas kanya da ma'am. Tulad ni Angelica, buwan-buwan na ring mangangailangan si Brian ng type A positive na dugo. Pag hindi mo siya mas madalas na maisasalin yung dugo,
may complication yan sa puso, magkakaroon siya ng congestive heart failure din. Pero pag sasalinan mo naman siya, meron din complications na yung mag-iron overload siya dahil doon sa sinasalin na dugo. Sa magkakapatid, tanging si Melanie ang hindi pa kinakikitaan ng mga sintomas ng karamdaman. Sabay ko maapo at dati lukatan nyo digiti puso yung amang tulong digitan nakwa po. Awanan ako tamok nga pangalaak ti pangalaak po na ilumluma ko nga po ti utang. Muli pong kumakatok sa inyong puso ang pamilya Lozano. Sana matulungan natin sina Angelica at Brian na makapagpagamot at masalina ng dugo. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayo mag-deposito ng donation ninyo sa aming mga bank account. Samantala, tamang-tama para sa itinampok naming kwento ngayong gabi, ang nalalapit na bloodletting project na Sagip Dugtong Buhay. Sa ika-11 ng Pebrero, Biyernes po yan, gaganapin sa Evergotesco Mall Activity Center sa Commonwealth sa Quezon City. Yayain po inyo mga kaibigan, mga kabarkada, mga kamag-anak o mga kaopisina para maging blood donor. Tumawag po sa aming tanggapan para sa karagdagang impormasyon. Susunod! Kakaibang mga karera ng mga ipis at yan, karera ng mga kama at iba pa. Ang tangka ni Congressman Ronald Singson na pababain ang kanyang sintensya sa kasong droga sa Hong Kong, kinontra ng eksperto ng prosekusyon. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Mga kapuso, panoorin niyo po itong kakaibang karera na ito sa bansang Australia. Pasintabi lang po sa mga naghahapunan. Ang tampok po kasi sa karerang ito ay mga ipis. Mamarkahan muna yung mga ipis, pagkatapos pakakabalan sila para magkarerahan. Ayan na! Ang lilipad, diskwalipikado ko. Sa bansang Thailand naman ito, karera gamit ang mga kama. Ayan o, may nakasakay, tinutulak. Meron namang karera sa Inglaterra, sa tindi po ng hamon, kailangan pumirma ng isang ayan o, death warrant, kamatayan, yung mga kalahok. Ang mga kalahok, pinasabak sa nagyayelong tubig na yan, pinalublob sa putik, at pagkatapos pinatawid sa mga lubid. Sa sobrang hirap, marami ang sumuko. Sa huli, ang pinakamanatag ay isang kalahok na Aleman. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Tumindi ang tensyon sa pagitan ni na Senador Antonio Trillanes IV at dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Matapos magkainitan sila sa Senado noong nakaraang linggo, ngayon naman, tahasan na ang itinuro ni Trillanes si Reyes na siya umanong nasa likod ni retired Major General Carlos Garcia. At yan daw ang dahilan kung bakit si Garcia ay nakapagkamal ng aabot sa 300 milyong piso nung siya ay nasa pwesto pa. Nakatutok si Ruth Cabal. Imbis na sa Kamara humarap kung saan siya imbitado, sa harap ng media nagpakita si dating AFP Chief of Staff at Defense Secretary Angelo Reyes. Late na raw ang imbitasyon ng mga kongresista at nauna nang na-schedule ang press con niya. Hamon ni Reyes sa isang open letter kay Senator Antonio Trillanes IV, pangalanan ng sinasabing makapangyarihang tao sa likod ng nasibak na AFP Comptroller na si General Carlos Garcia, na kumamal daw ng limpak-limpak na salapi na maaaring umabot sa 300 million pesos. Knowing you to be a forthright and just person, I am confident that when you do name this powerful person, you will be able to substantiate the allegation. Makalipas lang ang ilang oras sa Senado, nakarating na kay Trillanes ang hamon ni Reyes. He asked me to name names, and I'm naming him as what was told by Colonel Rabusa. Naming him as what? As one of the principals behind General Garcia and General Ligot. Billions. We're talking about billions. Tinawagan ng GMA News si Reyes para kunan ng reaksyon, pero sabi ng abogado nitong si Attorney Bonifacio Alentahan, di mo na magsasalita si Reyes. Inihahanda na rin daw nila ang kaso laban kay Trillanes. Senator Trillanes, General Reyes. ako po, if I may, yes. No, you may not. No, you may not. Just trying to protect my reputation here. You don't have any reputation to protect. Ang harapang ito ni na Reyes na PMA graduate batch 1966 at ni Senator Trillanes na mula sa PMA batch 1995 sa Senado ng Huwebes, inirereklamo rin ni Reyes. Mali raw ang asta ng senador sa kanya na galing pa sa upper class. I'm not invoking my right nor the situation I'm in na upper class niya ako. Kung gusto niya gawin sa lahat ng upper class niya yun, okay lang.
when the senator resource person relationship was being compromised, I had to put him in his place. I believe he was trying to harass the witness already. He was trying to harass Colonel Rabusa. Tinanggi ngayon ni Reyes na nakatanggap siya ng 50 million pesos na pabaon nung magretiro siya sa AFP. Pero nung hearing, sabi ni Reyes, hindi niya ito matandaan. We deny having received any money, unauthorized money. I never directed him to disburse or distribute money. Naniniwala ang kampo ni Reyes na malakas ang kasong graft na sinampa nila kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada dahil umano sa mga di naman totoong expose niya at ang testigong si George Rabusa nung Senate hearing. Pero sabi ni Senator Miriam Defensor Santiago, mababasura lang daw ang kasong ito dahil sa tinatawag na parliamentary immunity. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng questionin at panagutin ang sinumang senador o kongresista para sa mga pahayag nito sa plenaryo o sa komite. Ang ginawa nila sa Senado, hindi na yun in aid of legislation. Nang aakusa na sila, nagpo-prosecute, winalamahiya si Secretary Perez, si Secretary Reyes doon sa Senado. Parliamentary immunity is not meant to be abused by the senators and congressmen. It is meant to encourage them to speak the unspeakable. I predict that the case against Senator Jinggoy Estrada, which is almost on 4 squares with my own cases, it's just in connection with the exercise of parliamentary immunity, will be dismissed by the Ombudsman as well. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Tumanggap ng parangal sa 2010 CMEO Australia Press Awards ang GMA reporter na si Claire Delfin bilang pagkilala ito sa sinulat na artikulo ni Delfin sa gmanews.tv tungkol sa proyektong Paling-Eskwela ng Department of Education. Layo nitong tulungan makapag-aral ang mga bata at matandang nagtatrabaho sa palengke. Unang umere ang istoryang ito sa News on Q sa Q Channel 11 at ginawa ng producers na sina Sofia Balod at Natanya Nono. Kapwa sila pinasalamatan ni Delfin. Dumalo rin sa parangal ang ilang opisyal ng Brunei at mga bansa sa Southeast Asia. It has been proven time and time again that education is a potent force in fighting poverty, and I hope that we'll all work together so that education will be accessible to all, especially the marginalized and disadvantaged. Susunod, nanay ni Charis, bakit kaya naiyak sa inawit ng anak? Malalaman yan sa pagbabalik ng 24 Oras. Binakbakan ng prosekusyon sa Hong Kong ang paggigiit ni Congressman Ronald Singson na pampersonal lang daw niyang gamit at hindi daw pambenta ang cocaine na nahuli sa kanya noon sa airport. Mula sa Hong Kong, nakatutok si Maki Pulido. Eksperto sa drug addiction ang isinalang ng prosekusyon para kontrahin ang tangka ni Congressman Ronald Singson na pababain ang kanyang sentensya sa drug trafficking. Ayon kay Dr. Lam Ming, isang substance abuse expert ng Hong Kong, pwede raw ikamatay kung uubusin ng isang tao sa loob ng 2 araw ang 14 grams na powder na may lamang 6 grams ng cocaine, lalo na kung tulad ni Singson na wala namang tolerance dahil patigil-tigil ang gamit sa droga. Sa itinerary ni Singson nang mahuli siya sa Hong Kong Airport noong July 11, 2010, balik Manila din dapat siya ng July 13. Kaya tingin ni Prosecutor Virginia Lau, binalak ni Singson na ibenta sa Macau ang cocaine. Sabi pa ni Dr. Lam, parang imposible nga rin ang kwento ni Singson na 10 grams ang nasinghot niya ng mag-cocaine binge matapos silang mag-away ng kanyang girlfriend na si Lovie Poe bago bumiyahe. Ang tira sa cocaine binge na ito ang nabitbit daw ng kongresista at nahuli sa Hong Kong Airport. Hindi masisi ng kongresista ang kanyang mga kabaro na humihingi ng kanyang pagbitiw o kaya't pagkakasibak sa Kongreso. Ganun pa rin pakiusap ko sana, patapusin na lang yung kaso hanggang may final judgment. Nahirapan din daw siyang magbunyag ng mga personal na bagay sa witness stand pero para rin daw siyang nabunutan ng tinik nang mailahad ito. Siyempre mahirap. Those are very personal things and pero kailangan talagang sabihin totoo para malaman na rin ng judge.
Dahil hindi natapos ang prosekusyon ngayong araw, itutuloy ang pagdinig sa February 17 bago pa malaman kung ano ang magiging sentensya laban sa kongresista. Mula rito sa Hong Kong, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Excited ang Pinay International star na si Charisse sa kanyang kauna-unahang TV special sa Pilipinas na mapapanood dito sa Kapuso Network. Pero bakit nga ba naiyak ang kanyang ina sa rehearsal? Alamin sa exclusive chika ni Nelson Canlas. Hindi maitago ni Charisse ang kanyang excitement nang dumating sa GMA7 compound kahapon para i-tape ang Charisse Home for Valentine. Ito ang kauna-unahang TV special ni Charisse sa Pilipinas at labis siyang nagpapasalamat sa pagtitiwala ng Kapuso Network. Agad nang sumalang ang international star sa stage para sa kanyang rehearsals. Sa isang banda, napaiyak ang ina ni Charisse na si Raquel habang kumakanta si Charisse. Inamin ni Mami Rax na espesyal daw ang kanta para sa kanilang mag-iina dahil ito ang naging inspirasyon nila nung mga araw na walang-wala sila. Nung time na natalo siya, depressed siya noon, naiiyak ka. Tignan mo tong kanta na to, pakinggan mo to. Ito lang yung magbibigay sa'yo ng inspirasyon kasi ayaw niya na sumali sa sa singing contest. Araw-araw, almost in the morning, pinatutugtog ko yung kanta na yan. Naiiyak siya. Practice pa lang, hindi na matawaran ang boses ng Pinay International Singing Sensation. Sa lahat po ng mga kapusing nanonood ngayon, panoorin niyo po Charisse, Home for Valentine, February 13, 8:30 p.m. directed by Sir Louie Ignacio, dito lang po sa Kapuso Network. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At yan ang may init na chika today, tutukuloy bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Melmay? Salamat, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.